Magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang, mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community, na kung saan tayo po muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay po ng mga salita ng Diyos, na siyang patuloy po na magbibigay sa atin ng kalakasan, kasiglahan, kagalingan, katatagan, kaligtasan, at katagumpayan ng ating mga pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood o nakakapanood o nakikinig po ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen? So purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Isa naman pong napakagandang subject matter, God's idea, good idea. Ito pong ating tatalakayin habang pinapalalim po natin itong pagdiriwang ng Paskwa o ng Pasko. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin, mga magulang, mga kapatid. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo na may pananalig at pananampalataya, na patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, na tunay nga po wala kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kahit sa pangalan ni Jesus, anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, at pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa, patawarin po kami. Sabi mo, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon, ikay mamamagitan sa aming kalagitnaan. At sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, biyaya, pagpapala, sa iyong pagkilos at sa iyong paggawa sa aming buhay. Salamat din po, O Diyos, sa kaligtasan at proteksyon na binibigay mo po sa amin sa araw-araw ng aming buhay. At patuloy lumalapit po kami sa iyo. Dalangin po namin na kami po ay iyong samahan. May your presence, power, authority be upon us all, upang ito pong mabuting balita na aming pagsasalusaluhan ay magamit po namin sa aming buhay pananampalataya, sa aming buhay paglilingkod, especially sa pagdiriwang po ng Kapaskuhang ito sa pangalan ni Jesus. At kiniklaim na po namin ang 100% victory, grace and favor, maging ang provision ay pinagkaloob mo na sa aming mga buhay. To God be all the glory, in Jesus' mighty and powerful name we pray. And everybody say amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan pa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito. Welcome din po sa inyo, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, kakumpare, kakumare, kaibigan, at sa inyo pong lahat na mga kasambahay sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Dahil meron na naman po tayong napakaganda at napakabuting tatalakayin mula po sa ating pong pagdiriwang sa buwan ng Disyembre. Hindi lang po sa buwan ng Disyembre, kundi sa araw-araw po na ating buhay. So narito po ang ating titulo. Bago pong lahat, kunin po ninyo ang inyong mga Bible, gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, notebook, notepads, at isulat po ninyo ito pong mabuting balita na ating pong tatalakayin na pinamagatang
Christmas Story Part 2. Christmas Story Part 2. At ang tema po natin, o ang theme po natin, Why Bethlehem? Why Bethlehem? Bakit nga ba ang Bethlehem ang napiling bayan kung saan ang Panginoon ay ipinanganak? Yan po ang ating sasagutin. Yan po ang ating pag-aaralan. Again, gaya po na aking winika nung nakaraang linggo, we will dig deeper. Ito pong serye patungkol po sa kasaysayan ng Pasko o kasaysayan ng Pasko o kasaysayan ng kapayapaan. Kasi yung Pasko po, yung Pasko, tinatawag po yung Shalom o peace. Hindi ba? Tama po. Purihin ng Panginoon. Kaya makinig po tayo mabuti, mga magulang, mga kapatid. Kunin po natin ating mga Bible gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos sa Book of Micah chapter 5 verse 2. Book of Micah chapter 5 verse 2. At ganito po ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula nung una, mula nang walang hanggan. Ayan. Basahin po natin sa wikang Ingles. But thou Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee he shall come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan. So, ating pong nakita at nabasa itong mabuting balitang ito na ito pong batang ito na isinilang sa Bethlehem. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinutukoy po rito ay mula pa ho nung una, siya po ay mula ng walang hanggan. Mula ng walang hanggan, from everlasting. So, ibig pong sabihin, nanggaling po siya sa langit, nanggaling po siya sa Diyos Ama. Purihin ang Panginoon, doon po siya galing. At siya po ay nagkatawang tao, isinilang, ginamit po si Mary, sa madalit sabi, hallelujah. At ang napili pong bayan ay ang bayan ng Bethlehem. Kasi po yung Israel, nahati po yan sa dalawang bayan noon, Judah at saka Jerusalem. Okay? So, narito po ang aking panimula. Bethlehem was a Palestinian town south of Jerusalem. Ang Bethlehem po ay mula sa bayan ng mga Palestinian sa may timog Jerusalem, in the West Bank, sa may kanlurang Pampang. Ayan, West Bank, meaning kanlurang Pampang. The biblical birthplace of Jesus, na siyang sinasabing biblical na lugar kung saan isinilang ang ating Panginoong Yesus. It is a major Christian pilgrimage. Ito po ay isang mayoryang lugar na kung saan ang mga Kristiyano po ay pumupunta riyan sa paglalakbay sa banal na lugar. O siyempre, banal na lugar yung Bethlehem o Jerusalem, hindi ba? Tama po. Again, it's a major Christian pilgrimage destination. Ayan, isang lugar o isang destinasyon na kung saan
ang mga mayoryang Kristiyano ay naglalakbay po dyan sa banal na lugar na yan. It is a cradle Christianity na kung saan ito po ay tinatawag na duyan ng Kristyanismo. Duyan ng Kristyanismo. The site of the Church of Nativity, na kung saan dito po matatagpuan ng Iglesia ng Kapanganakan. Nino, again, ng ating Panginoong Yesus, which contains underground cave, na kung saan ito po ay naglalaman ng sinasabing mga underground na kuweba, o ito po ay nasa ilalim ng kuweba, where Christians believe Mary gave birth to Jesus in a stable, na kung saan ito po'y pinaniniwalaan na si Maria ay isinilang niya ang Panginoong Yesus sa isang kamalig. Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid. So ngayon, ang tanong, why Bethlehem? Bakit Bethlehem ang napiling lugar na kung saan dito po isilang ang Panginoong Kristo? Number one, Bethlehem was prepared historically. Bethlehem was prepared historically. Ang Bethlehem ay inihanda ayon sa kasaysayan. Kaya ang binasa po natin ay isang uri ng kasaysayan. Isang uri ng istorya. Pinakamaganda, pinakamabuting istorya o kasaysayan na ang bida po rito, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Can you say amen, mga magulang, mga kapatid? Kaya ito pong binasa natin sa Micah chapter 5 verse 2 ay historical facts. Historical facts. Narinig mo ba yon? Brother Michael Liboon, Sister Andrea Manalastas, Tita Yolita, Brother Mervin, Mami Glo Manalastas, Nanay Emi Cabrero, Sister Lumen Marala, sa inyo pong lahat, mga taga New Life, at mga taga Jesus Wonderful, at sa inyo po na nanonood sa akin patuloy sa programang ito. Kaya ito po yung lugar na napili. Basahin po natin uli. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, sa maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na magpupuno sa Israel ng pinagbuhatan niya ay mula nung una, mula nang walang hanggan. So ito po ay ang napiling istorya o kasaysayan para pagdausan po ng pagsilang sa ating Panginoong Kristo. Napakaliit pong bayan ng Bethlehem. Sa dinami-dami ng lugar o bayan sa Israel, ito pa ang napili. Yung pala, ito po ay inihanda para sa isang kasaysayan. Again, kaninong istorya, kaninong kasaysayan? Siyempre, ang pinakapangunahing bida ng Bible, wala pong iba kundi ang Panginoong Kristo. Hindi naman tayo ang bida sa Pasko Purihin ng Panginoon, ang daming mga tao, ang tingin niya sa Pasko o sa Pasko siya ang bida, siya ang nagse-celebrate. Nakakalimutan tuloy yung main character na walang iba kundi si Jesus. Hindi ba? Nakakalimutan yung pinaka-ugat o pinanggalingang lugar ng Panginoon. Kasi ang celebration ng iba akala nila sila dapat ang i-celebrate. Hindi po. Kaya nga tayo nagsa-celebrate ng Pasko para sa ating Panginoong Kristo. And again, ang napiling lugar o napiling bayan sa libo-libong lugar sa Huda o libo-libong mga tao, hallelujah, na mga panahon na yon, ang napili po ay ang lugar ng Bethlehem o bayan ng Bethlehem. Bakit? Letter A. Bethlehem is a place of selection. Bethlehem is a place of selection. Pag binasa po natin ang Biblia, ang Bethlehem po ay pinanggagalingan ng mga lugar o isang lugar na pinanggagalingan ng mga
pinipili ng Diyos na talagang manguna o maging mga pangunahing karakter sa Biblia. Isa na po dyan ang naging katauhan po ni King David. Ayan, kasi po si Jesus ay galing po sa lahi ni Haring David. Kasi yung Bethlehem, it was known as the city of David. It was known as a city of David. Anong bayan yun? Ito pong Bethlehem na siyang tinatalakay natin. Kaya sinasabi ko po, Bethlehem is a place of selection. Nandiyan ang pagpipili. Nandiyan ang paghalal ni Yahweh. O sino-sino yung mga ginagamit niya, mga Bible characters sa buhay pananampalataya, sa buhay paglilingkod. Nating lahat sa Diyos, hindi ba? At isa na dyan si Haring David. 1 Samuel chapter 16, 11 to 13. Para ma-establish ko po yung sinasabi ko sa inyo na Bethlehem is a place of selection. Bethlehem is a place of selection. 1 Samuel chapter 16. Hallelujah. Tandaan nyo itong tinatalakay na unang pagninilay ay historical facts. Okay? Historically speaking, historically speaking. Kaya ito ang ating talakayan o ganito ang ating talakayan. Ang sabi po ay ganito, at sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, at narito siya ay nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Ayan, yung mga anak po ni Isay, pipili po, magseselect po ang Diyos para i-anoint ang susunod na magiging hari. Yan po yung story niyan kapalit ni Saul. Marami yung magkakapatid sila King David. Ituloy po natin, verse 12. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Kasi po si Haring David ay nasa pastulan, nag-aalaga po ng tupa. Verse 12 again, at siya'y nagsugo at sinundo siya roon, siya nga'y may mapulang pisngi. Rosy chicks pala si King David. Mapulang pisngi, may magandang bikas. Ayan, may magandang bikas, meaning matikas. At mabuting anyo, magandang lalaki. Kaya lang po, 5'5" lang po ang height ni King David, 5'5". At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis, sapagkat ito nga, ayan, ito nga, sabi, may pinili na ang Diyos. Ginamit si Samuel na isang prophet. Sabi po rito, nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. Yung Rama po ay part ng lugar po ng Bethlehem. Ayan. Kaya ako sinasabi sa inyo, Bethlehem is a place of selection. Bukod kay King David, siyempre, una sa lahat, si Jesus ay dyan din po hinirang. Dyan din po sa lugar na yan siya pinili. Kita nyo? Kaya mga magulang, mga kapatid, lagi po nating tatandaan, may mga panahon sa ating buhay o sa ating buhay pananampalataya, spiritually speaking, kahit saan ka pa naroroon, pag ikaw ay tinawag ni Lord, gaya ng abang lingkod na ito, kahit nasaan ka pa, kahit ano pa sitwasyon ng buhay mo, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, pagka merong plano sa iyo ang Diyos at isa ka sa mapipili para maging lingkod niya, magpasalamat tayo kay Lord sapagkat isang napakalaking privilege. It was a great privilege of privileges na ikaw at ako, tayong lahat, gaya po ni David at higit sa lahat ng ating Panginoong Kristo, tayo rin po nawa ay mapili at talaga namang pinili ng Diyos upang maging lingkod niya. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus.
Amen. O purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. O, kita nyo? Kaya nga si David naging hari, si Jesus hari ng mga hari. Galing siya sa angkan ni King David, na kung saan pinag-aralan namin ito nung last Friday sa New Life. Pag sinasabing galing sa angkan ni King David, ang tawag po rito ay messianic title. It is a messianic title, Ito ay titulo ng isang Mesiyas na kung saan nakakabit doon yung salitang have mercy on me. Ayan, purihin ng Panginoon. Pagka gano'n ang mga nababasa natin sa Bible, mga magulang, mga kapatid, ibig pong sabihin yan ay nararanasan natin ang pagdiligtas po ng Diyos. Kaya tayo nagse-celebrate ng Pasko na may kapayapaan sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, naniniwala po ba kayo, spiritually speaking? Kayo ay pinili rin ni Lord? Tama ba? Selected ka rin ni Lord. Hallelujah. Oh, praise God. Talaga nga naman, purihin ang Panginoon sa December 21, ayan, merong magaganap sa community namin na isang pagpili rin, a place of selection, di ba? Ate G, Sister Jessa, kayong lahat na nanonood sa akin, ng mga taga New Life at mga taga Jesus Wonderful, yung iba hindi pa nila alam, kayo alam nyo na, sa December 21 merong place of selection. May 2 taong hihirangin at pipiliin, di ba? Sa kapurihan ng Diyos yan. At talaga namang excited na ang lingkod na ito. Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, sinitrack ko lang kayo. Praise God. Pero again, ang bida po rito, walang iba kundi si Jesus. Tama po. Luke chapter 2, 10 to 11. Luke chapter 2, 10 to 11. Hallelujah. Praise the Lord. Luke chapter 2, 10 to 11. Para ma-establish po natin why Bethlehem. Again, letter A. It was a place of selection. Or it is a place of selection. Luke 2, 10 to 11. Ang sabi po ay ganito. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Ay dapat ang Pasko ay pinagdiriwang na may kagalakan, Kahit ano pa nangyayari sa buhay po natin, may pagsubok tayo, ipagdiwang natin ito na may galak, Again, dapat may joy sa ating mga puso, ano man ang ating pinagdadaanan. Okay? Sapagkat ang pinilit hinirang, hallelujah, para ating paglingkuran ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David. Sa bayan ni David. Anong bayan yon? Bethlehem. Yung lugar ng Rama, sabi sa binasa natin sa 1 Samuel kanina, chapter 16, 11 to 13. Hallelujah. Ang isang tagapagligtas, messianic title. Messianic title. Sapagkat isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Kaya sumain nyo ang Kristo. Sumain nyo ang Mesiyas. Paring Leo Tabalon. Ayan, purihin ng Panginoon. Kumparing Leo ko, nanonood. At si paring Wright, nanonood din. Sa lahat ng mga kumpari ko. Regards sa inyong lahat, mga pari ko. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Special mention ng mga pari ko, mga kumpari ko. Sa inyo pong lahat, mga magulang, mga kapatid. Kita nyo, talaga palang itong lugar na ito, mapaluma, mapabagong tipan, ang Bethlehem pala ay isang lugar na kung saan diyan pinili o pinipili ng Diyos ang kanyang mga tagapaglingkod.
Mula sa buhay ni King David at higit sa lahat, mula sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya mag-celebrate tayo ng Pasko. Mag-celebrate tayo ng Pasko, hindi dahil sa date. Patuloy kong inuulit yan, hindi dahil sa date, kundi dahil may batang isinilang sa katauhan ni Jesus Christ na siyang the Anointed One, na siyang Messianic title, hallelujah, ng ating Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Letter B. Letter B. Bethlehem is a place of salvation, hindi lang selection. Ang lugar na ito, kaya pinili, dahil ito ang lugar ng pagliligtas ng Diyos. Ayan, malino sa binasa natin, oh. Lugar ng kaligtasan. Oh. Diyan nagsimula ang kaligtasan sa bayang Israel, sa lugar ng Jerusalem, na kung saan, sa South Jerusalem, binanggit ko sa inyo ang mga historical facts. Doon nakapaloob ang bayan ng Bethlehem. Oh, di ba? So naniniwala tayo kaya isinilang ang Panginoon dahil tayo ay nais niyang tumanggap ng salvation. Oh, salvation is of the Lord. Ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Amen. Merong isang Bible character dito sa katauhan ni Ruth na tumanggap din ng salvation. Si Ruth. No, kasi si Ruth, dyan din siya pinili, dyan din siya hinirang, at dyan din po siya naligtas. Oh, kaya naging famous din ang Bethlehem Ruth chapter 4 verse 11. Ruth became famous in Bethlehem. Tandaan nyo yan, Ruth became famous in Bethlehem. Bakit? Yung genealogy ni Jesus Baka mamaya akala nyo sumasabit ang preaching natin at kung saan napupunta. Hindi po. Kaya binabanggit itong mga Bible characters na ito. Kasi si Jesus, yung lahi niya, nanggaling din po kay Ruth Oh. Inulit ko Ruth became famous in Jerusalem, a genealogy of Jesus. Oh. Na kung saan nagsimula ang lahi ni Jesus. Open your Bible. Ruth chapter 4 verse 11. Ano po sabi rito? At ang buong bayan na nasa pinto ang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Raquel at gaya ni Leah na silang dalawa ang nagtatag. Hallelujah! Ng sambahayan ni Israel at maging makapangyarihan ka sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. Ayan, ang tinutukoy po rito ay si Ruth. Bakit kailangan nating pag-aralan yan? Kasi dyan siya naligtas. Dyan naligtas itong mga Bible characters na ito na binabasa ko sa inyo sa lugar po ng Bethlehem. Oh. Kaya naging sikat si Ruth Oh, naging sikat din naging sikat din ang bayang Bethlehem. Oh, nang dahil sa mga Bible characters na ito, ika nga. Siyempre, kaya naging sikat ang Bethlehem, walang iba kundi dahil sa ating Panginoong Kristo. Tama po? Amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, kung si Ruth naligtas sa bayang ito, o ikaw man, tayo man ay ganun din. Kasi tayong lahat ay mga spiritual Israelites Tayong lahat, mga spiritual Israelites, o purihin ng Panginoon. Hallelujah. Naniniwala ho ba kayo na tayo ay mga spiritual na Israelita? Oh, praise the Lord. Amen. Kaya nga walang maidadahilan ng sino man sa atin na tayo ay hindi sasang-ayon sa mabuting balita na ating tinatalakay. Di ba, mga magulang, mga kapatid? Amen. Kaya ang pagliligtas po ng Diyos ay para sa lahat.
At sino po ang ginamit? Wala pong iba kundi ating Panginoong Kristo. Tama po. O para ma-establish pa rin, yung sinasabi ko sa inyo na yung genealogy ni Jesus, yung lahi ni Jesus ay nanggaling din po o isa sa pinanggalingan ay si Ruth sa Matthew chapter 1 verses 5 to 6. Matthew chapter 1 verses 5 up to 6. Ang sabi po ay ganito, at naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse, at si Jesse, at naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Salomon, doon sa naging asawa ni Urias, and so on and so forth. O yan, iba't ibang generation, iba't ibang lahi, iba't ibang genealogy, hanggang sa makarating po sa ating Panginoong Kristo. Ano yung lugar na pinili? Ano yung lugar na hinirang? Again, Bethlehem. Ano yung lugar para gamitin o masabing ang pagliligtas ng Diyos ay sumasa kanila? Lugar ng Bethlehem. Matthew 1:21. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Matthew 1:21. Ano po sabi rito? Mga magulang, mga kapatid, at siya'y manganganak sa isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. O yan ililigtas. Anong bayan yun? Yung bayan po ng Israel, na kung saan nakapaloob doon ng siyudad ng Jerusalem. Sa siyudad ng Jerusalem, doon nakapaloob ang bayan ng Bethlehem. Naintindihan na po natin, mga magulang, mga kapatid. Kaya wala tayong maitatanggi o maidadahilan kung ayaw mag-celebrate ng iba ng Pasko o ng Paskwa. Dahil sa paniniwalang hindi naman Disyembre si Jesus ipinanganak, tama naman po yun. Pero hindi po yun ang dahilan para hindi tayo magdiwang ng Pasko, Paskwa. Okay? Personally, nagdiriwang ko. Ipinagdiriwang ko to dahil sa mga bagay na pinag-aaralan natin ngayon at nung una pa sa pangalan ni Jesus. Tama po? So, purihin po natin si Lord. Amen? Hallelujah. Pangalawa, number 2, Bethlehem was prepared symbolically. Bethlehem was prepared symbolically. Kanina, ang unang pagninilay, Bethlehem was what? Prepared historically. Ngayon naman, it was prepared symbolically. Bakit symbolically? Kasi itong bayan na ito ay inihanda sa simbolikong pamamaraan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ibig pong sabihin ng Bethlehem ay house of bread. Bethlehem means house of bread. Yan. Ito ay bahay ng literal tinapay. Tinapay ng bahay, bahay ng tinapay, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pero yung bread na tinutukoy dito, hindi yung tinapay na literal, kundi yung tinapay na nagbibigay buhay. Yung pagkain nagbibigay buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Naintindihan po ba ninyo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito ay inihanda sa simbolikong pamamaraan. John chapter 6 verse 35, para ma-establish ko sa inyo ang ibig sabihin ng salitang Bethlehem, na binanggit ko na kanina, house of bread, na ito'y tumutukoy kay Jesus. Hallelujah. John 6:35. John 6:35. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Open your Bible. At sa kanila ay sinabi ni Jesus,
Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ayan o. Ako ang tinapay ng kabuhayan, tinapay ng buhay. Sino yon? Si Jesus. Hallelujah. Saan ang galing yung tinapay ng buhay? Sa Bethlehem. Sino yung tinapay ng buhay o tinapay ng kabuhayan? Si Jesus. Ituloy natin. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Oh, bakit? Ba't hindi ka magugutom? Pag tinanggap mo ang bread of life, pag kinain mo ang tinapay ng kabuhayan, o walang iba kundi ang salita ng Diyos, ayan, hindi ka magugutom. Purihin ang Panginoon. The bread of life was born in the house of bread. Na kung saan itong lugar o bayang ito ay walang iba kundi ang Bethlehem. Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid. Oh, basa pa tayo. John 6:58. Ituloy natin sa verse 58. Ano po sabi rito? My brothers and sisters in Christ. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang kumakain ng tinapay na ito ay what? Ano sabi dyan? Mabubuhay magpakailanman. O, kita ninyo? Kaya kinakailangan kumain tayo parate ng salita ng Diyos, mga magulang, mga kapatid. Amen. Kasi ito yung magbibigay buhay sa atin eh. Ito yung magpapalakas sa atin eh. Ito yung patuloy na magbibigay ng kagalingan sa katawan mo, Brother Mervin. O, ngayon pa lang, kahit hindi pa kita pinagpe-pray, ngayon pa lang magaling ka na, Brother Mervin. Patuloy ka ng pinagagaling, minsan pa ng Panginoon, pinalalakas, pinatatatag, pinasisigla ng Diyos. Tanggapin mo yan, Brother Mervin. Mula sa tinapay ng kabuhayan, mula sa tinapay na nagbibigay buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagse-celebrate ng Pasko o ng Pasko. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Oh, yung apo ko sa New Life, na kung saan meron akong inaanak dyan, oh. Oh, may sakit yung apo ko dyan. Oh, dahil sa aking inaanak, ha, kaya ako nagkaapo, ha. Hallelujah. Walang kaabog-abog, oh. Pinag-pray ko. Purihin ng Panginoon. Nilalagnat siya. Merong labakara dito sa noo niya. Tapos, tahimik yung bata. Hindi nagsasalita. Talagang may dinaramdam. Pati yung nanay tuloy na inaanak ko, tahimik din. Yung pala, inaamin niya sa akin, oh. Ninenervous na naman siya. Kinakabahan siya. Nag-aalala siya sa anak niya. O, purihin ng Panginoon. Walang kaabog-abog. Pinag-pray ko. Tapos, nag-preach ako. Pagkatapos ko mag-preach, pinag-pray ko ulit. Nakakain na sila ng salita ng Diyos. Nakakain na sila ng salitang nagbibigay buhay. Narinig nila yung tinatalakay nung biyernes na Messianic title. Hallelujah. Messianic title. Narinig nila yun. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napatungkol kay Jesus. Ayun. Biglang nag-message sa akin yung aking inanak. Sabi niya, Ninong, magaling na po. Magaling na po ang anak ko. Kita nyo, purihin ang Panginoon. Kumakain na siya ng maayos. Nakikipagkwentuhan na ng maayos sa lolo niya. Oh, praise the Lord. Bakit? Nagpapagaling ang salita ng Diyos eh. Nagpapagaling ang tinapay ng kabuhayan. Tinapay na nagbibigay buhay, nagpapalakas, nagpapatibay, nagpapasigla, nagpapatatag. Oh, di nawala yung pangamba nitong inaanak ko na ito. Kitang-kita ko sa mukha niya nung biyernes. Nangangamba siya, malungkot siya, nag-aalala siya. Oh, yung apo ko naman siyempre, nakaganon lang nakaganon lang. Oh, yan nakaganyan lang Tapos merong labakara dito. Oh, purihin ng Panginoon. Ano po ba gagawin ko? Di ipanalangin, i-pray over. O, salamat kay Lord, ginagamit lang tayo ni Lord. Pero ang nagpagaling si Jesus, ang nagpagaling salita ng Diyos, ang nagbigay ng kasiglahan sa inyong lahat. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. O, lalo ka nang
magsaserve ng masigla, ng maalwan, ng magaan, di ba, Brother Elmer? Kasi meron kang bagong-bagong meron kang bagong-bagong instrumento ngayon. Inanoint ni Lord yan kagabi. Pinagpray ko rin yan, bagong-bagong instrumento mo, anak. Purihin ang Panginoon. Kaya lalo kang masisiglahan sa paglilingkod. Lalo kang magiging mahusay bilang isang keyboardist din ni Lord. Hallelujah. At the same time, na ginagamit din kayong lahat ng Panginoon para magdala ng mabuting balita ng kaligtasan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon. O, di ba? Maraming gagawin si Lord sa buhay natin. Ha? Purihin ang Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa ating mga taga Jesus Wonderful at sa New Life, huwag kayong mawawala sa araw na yon. Purihin ang Panginoon. Alam niyo na kung anong araw na yon, ha? Purihin ang Panginoon, ha? Okay? Sapagkat yan ay isang napakalaking celebration din. Purihin ang Diyos. Dahil ang katagumpayan ng dalawang taong ito ay katagumpayan din po ninyong lahat. Di ba? Sister Jessa, Brother Elmer, Sister G, Ate Evelyn, nahihirangin sa 21. Di ba? Amen? Purihin ang Panginoon sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tama ba, mga anak, mga magulang? O, purihin po natin ang Diyos. Nang dahil po yan kay Jesus. Nang dahil po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Salamat po kay Lord. Salamat po kay Lord. O, purihin ang Panginoon. O, pangatlo. Bethlehem was prepared prophetically. Bethlehem was prepared prophetically. Hindi lang ito inihanda historically. Hindi lang ito inihanda symbolically. Kung hindi, ito po ay inihanda dahil po o sa pamagitan po ng propesya. Sa pamagitan ng propesya, sapagkat yung binasa po natin sa Micah chapter 5 verse 2 ay isang prophecy. Ito ay isang propesya eh. May prophesy si Micah. Sa bayang ito, sa batang ito. Hallelujah. Nangyari ba yan? Nangyari po yan, di ba? Kaya nga may mga talata sa Bagong Tipan. Amen? Kasi itong Micah, it was wrote 720 BC. It was wrote 720 BC, before Christ. When Micah was prophesying, ayan, when Micah was prophesying, habang nagbibigay ng propesya si Micah, naisulat ito taon ng 720 before Christ, ha? Ngayon, ito ba'y nangyari? Ay di patunayan natin. Micah chapter 2. Micah tuloy. Matthew chapter 2 verses 4 to 6 para ma-establish yung Micah chapter 5 verse 2. Basahin naman natin ang Bagong Tipan. Okay? Matthew chapter 2 verses 4 to 6. Hallelujah. Ano sabi rito? At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem. Kita nyo? Propesya, yung Micah chapter 2. But it was fulfilled. Dito po sa mga talata rin sa Bagong Tipan. Ayon din dito sa binabasa natin ngayon. Matthew chapter 2, verses 4 up to 6. Tuloy natin, verse 5. Ulitin natin sa verse 5. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan,
ay hindi ikaw ang pinakamaliliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ilalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. O sino yung tinutukoy dyan? Di ba si Jesus? Si Matthew, kinote niya yung Bible verse sa Micah chapter 5 verse 2. O, kita nyo? Kaya talagang naganap, talagang natupad ang propesiya. O, purihin ng Panginoon. Kasi kung hindi magaganap yung propesiya, edi lalabas niyan, nambobola lang salita ng Diyos. O, di ba? Kung hindi ito mangyayari, nangyari. Kaya katotohanan itong ating tinatalakay at binabasa, nasusulat, nakasulat sa banal na kasulatan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? O, dagdagan pa natin. John chapter 7, verses 40 to 42. John chapter 7, verses 40 to 42. Anong sinasabi rito, mga magulang, mga kapatid? At ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salitang ito ay nangagsabi, tunay na ito ang propeta. Sinasabi ng iba, ito nga ang Kristo. Natapwat sinasabi ng ilan, ano sa Galilea baga, manggagaling ang Kristo? 42. Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David? Messianic title. Na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David. At mula sa Bethlehem, yung kinaroroonan ni David, na kung saan doon pinili si King David. O nakita nyo, pagka pinagtagni-tagni natin, pinagduktong-duktong natin ang istorya o ang kasaysayan ng Pasko o Pasko, mga magulang, mga kapatid, kung ito'y natupad, kung ito'y naganap, at merong mga katotohanang binabasa natin mula sa salita ng Diyos, ano ang mensahe sa atin ng Panginoon? Wala tayong maidadahilan para hindi mag-celebrate ng Pasko o ng Pasko, sapagkat ang pinupunto natin dito ay mayroon naman talagang lugar o bayan na doon isinilang ang Panginoong Hesus. At higit sa lahat, meron talagang bata. Meron talagang bata sa katauhan ni Jesus Christ. O, di ba? Na isinilang sa lugar na yaon. Kaya mga magulang, mga kapatid, ito ang ating magiging motivation. Tama. Para tayong lahat ay makiisa at sumang-ayon nang dahil dito sa mga kasaysayang binabasa at pinag-aaralan natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! Hallelujah! Kaya nga, mga magulang, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Sino man sa inyo, o sino man sa atin, ang hindi sumasang-ayon sa mga katotohanan ito mula sa banal na kasulatan, kapatid, huwag naman, sapagkat ang layon nito o ang layon nito ay upang tayong lahat ay bigyan ng kaligtasan, bigyan ng isang pagdiriwang na maranasan natin ang malaking kagalakan sa ating buhay at higit na kapayapaan na magmumula at manggagaling sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Remember, my brothers and sisters in Christ, Jesus came for specific reasons. Remember, my brothers and sisters in Christ, Jesus came for specific reasons. Tandaan nyo yan.
John chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 3, John chapter 1 verse 14, hallelujah, John 3:16, Matthew chapter 1 verses 21 to 23, Philippians 2 verses 6 to 11. O kayo na pong bumasa. Ang babasahin ko lang yung mga naunang talatang binabanggit ko para ma-establish ko po sa inyo ang sinasabi kong, remember, my brothers and sisters in Christ, Jesus came for specific reasons. O, basahin natin. 1:1, 1:1, 1:3, 1:1, 14. Hallelujah. At ganito ang ating mababasa. Purihin ng Panginoon. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yan ang mga specific reasons. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Verse 14, at nagkatawang tao ang Berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun pala ang dahilan eh. O yun pala ang mga kadahilanan eh. O plus yung binabanggit ko pa sa inyo mga talata. O, John 3:16, dapat alam nyo na yan. Matthew 1:21 to 23. O, basahin natin. Mga huling talata, Philippians 2:6 to 11. Ano pa ito nga sinasabi ko sa inyo nga Jesus Christ came for specific reasons. Hallelujah. O, basahin natin. Pilipos 2:6-11. O 6 hanggang 11. Philippians chapter 2:6 to 11. O ito pa, para ma-establish sa mga panghuling pananalita ko at pangangaral at pagtuturo, itong salitang Jesus came for specific reasons. Philippians 2:6 to 11. Ang sabi po'y ganito, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Verse 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Verse 8, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin, or rather, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Verse 9, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nang nangasa ibabaw ng lupa at nang nangasa ilalim ng lupa. Verse 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Purihin natin, hallelujah, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So yan pala yung mga kadahilanan eh, mga magulang, mga kapatid, para ma-establish itong pinag-aaralan natin. Na ano yun? Bethlehem was prepared prophetically, symbolically, and historically sa pangalan ni Jesus. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa Kapaskuhan ito at sa araw-araw ng ating buhay, yan
ang magiging dahilan o pangunahing dahilan kung bakit ang bayan o lugar ng Bethlehem ang pinili at hinirang ng Diyos upang si Jesucristo ay isilang. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Tayo po ay dadako na sa panalangin. I-off ko lang po itong aking tablet. Huwag po ninyong kaliligtaan na ibahagi po itong mabuting balitang ito. Mga magulang, mga kapatid, i-share po natin, gawin po nating viral ang salita po ng Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kami nagpupuri sa iyo, niluluwalhati ka po namin, dinadakila, pinararangalan ka po namin sa aming buhay. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, at katagumpayan ng aming buhay. At salamat po Lord God na ngayon pa lamang inaangkin na po namin na iniunat mo na ang iyong kamay dyan po sa mga kapatid sa pananampalataya o sa mga kapatirang ito, O Lord, na nanood po dyan sa lugar sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga kapwa ko lingkod na naghahayag, nagtuturo, na sumusuporta, nanonood sa programang ito, sila man po ay inaabot mo na rin ng iyong mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Kasama na po, Lord, ang mga nandyan sa iba't ibang mga churches, community, at ministry na patuloy din pong sumusuporta sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Patuloy mo po silang daluyan ng iyong walang hanggang biyaya, pagpapala, kaligtasan, protection, gabay, patnubay, provision, Lord God, healing, signs, wonders, and miracles, Lord, ay maranasan po nilang lahat dahil ikaw po ang Diyos na tumutugon, sumasagot sa aming mga dasal, sa kanilang mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat po Lord God, salamat po na sila may tumanggap na ng makaisandang biyaya at pagpapala sa lahat ng larangan ng kanilang buhay, hindi lamang po sa Kapaskuhan ito, Lord God, kundi sa araw-araw ng kanilang buhay at pamumuhay, at maging sa pagpasok po ng bagong taon, Lord God, makatawid kaming lahat, makatawid ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pagpasok ng bagong taon sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, aking ipinapanalangin ang katawan at buhay, pamilya, mga mahal sa buhay ni Nanay Emmy Cabreros. Kasama na po, Lord, ang kanyang, again, mga anak, mga apo. Sangkapan mo rin po sila ng iyong presence, ng iyong power, mula ulo hanggang talampakan, saan man sila naroroon. Diyan po sa lugar ng Estados Unidos, sa Payatas, sa Pangasinan, sa Bulacan, yung mga mahal niya sa buhay na nasa ibang bansa. Lord, lahat po sila ay aking ipinagkakatiwala sa iyo na tunay nga po, Lord God, sila ay magsa-celebrate ng Paskwa na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso, isipan, damdamin, kalooban at buhay sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord God, sa buhay ni Ate G, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya. Hallelujah. Sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Kasama na po, Lord, na binigyan mo na ng magandang hanap buhay yung kanyang anak na ito, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po sa bagong hanap buhay ng anak ni Ate Adele sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord God, kay Sister Tess and family sa kanyang bayaw, Lord God, na patuloy mong pinalalakas at pinagagaling
yung kanyang mga kapatid, mga ate niya, mga kuya niya, anak niya, apo niya. Salamat po, O Diyos, sa pagkilos mo sa buong pamilya ni Sister Tess Oquendo and family sa pangalan ni Jesus. Maging kay Major Lim sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Sa hipag po ni Sister G. Maging sa kanyang kapatid na nasa Bulacan. Kay Daddy Louie sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Kay Brother Arnold Enriquez, hallelujah, salamat po sa kagalingan at kalakasan ng kanyang katawan at buhay. Sa anak po ni Sister Elizabeth Manlapas, salamat po na pinagaling mo na yung anak ni Sister Elizabeth Manlapas. At salamat din po sa patuloy na kagalingan at kalakasan ng kanyang mister. At maging ng kanyang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Maging ang pinsan po ni Kuya Arnold Enriquez na si Sister Carmen Berry Hill, dyan po sa lugar ng Las Vegas, Nevada. Hallelujah. Kay Brother Bernie sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Kay Sister Maria Baricuatro at sa kanyang buong family. Sa asawa po at sa buong pamilya ni Tita R. Kasama na rin po, Lord, si Tita R sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Lisa and family. Kay Sister Teresa and family. Kay Sister Vivian Bisco and family. Kay Mami Glo Manalastas, Lord, salamat po sa patuloy na kagalingan at kalakasan ng katawan at buhay ni Mami Glo. Ng kanyang ateng na napakalakas, 93 years old, Lord, at masiglang masigla ayon sa patotoo ni Mami Glo. Salamat po, Lord, salamat po. At sa mga anak ni Mami Glo, especially si Brother Mervin, Lord, I pray healing upon healing, grace upon grace be upon him right now sa katawan at buhay ni Brother Mervin. Sa pangalan ni Jesus, maging yung dikong po ni ate, o rather ni Mami Glo, salamat po, Lord. At yaong mga apo niya, hallelujah, salamat po sa pagliligtas mo sa kanilang lahat. In Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Ate Evelyn, sa kanyang mister, at sa kanyang buong family. Salamat po, Lord. Pinagaling mo na si Kuya Edwin. Si Sister Edlyn Torre Campo, ang kanyang mister at ang kanyang dalawang anak. Diyan po sa lugar ng Japan. Hallelujah. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho. Salamat po sa kagalingan din po ng mata ni Ate Tess. Salamat sa patuloy na kalakasan ng kanilang mga katawan at buhay. Kasama na po ang mga anak at mga apo po nila at yung mga kasama po nila sa bahay. At ganoon din po yung mga kaibigan nila na humingi rin po ng dasal at panalangin. Salamat po sa pagtugon mo sa kanilang lahat. In Jesus' name. Maging kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, maraming pong salamat, Lord. Ang buong Maralas family ay patuloy mo rin pong binibiyayaan. Hallelujah. At binibigyan ng kalakasan at katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay. Sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Rhea, sa kanyang mister at sa kanyang buong family dyan po sa Estados Unidos. Salamat po, Lord, sa patuloy na kalakasan, kasiglahan ng katawan at buhay ni Sister Rhea. Yung bagong hanap buhay niya na ipinagkaloob mo sa kanya. Maraming pong salamat. Maging ang buong family niya dyan sa US at sa Lagro. Salamat din po sa pagtugon mo sa kanilang lahat. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa lugar ng Australia. Ang pamilya niya, nakasama niya dyan sa Australia at ang buong family niya na nasa West Avenue. Patuloy din po na kalakasan, katatagan at katagumpayan ng buhay ay sumasa kanilang lahat. Again, in Jesus' mighty and powerful name. Kay Sister Merlin Canto at sa kanyang buong family, yung kanyang anak na si Nonoy na sumasakay po ng barko, at yung kanyang anak na isang nurse dyan po sa London. Hallelujah. Salamat din po sa pag-iingat mo at gabay mo sa buong pamilya nila, Lord. At kay Sister Merlin Canto dyan po sa lugar ng Belgium. Sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Yung kanyang mga anak
at mga apo, especially yung kaisa-isang anak at apo niya na nasa ibang bansa. Patuloy na pag-iingat, gabay, patnubay, kalakasan, hallelujah, ay sumasa kanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Doris at kay Kuya George, salamat po Lord sa maayos na pagbabalik nila dito sa Manila. Patuloy mo silang pagpalain, biyayaan, ingatan. Lord God, ang mga mahal nila sa buhay na nariyan po sa Estados Unidos, sa New Jersey, sa Mexico, sa London, sa Iloilo, sa Samar, at dyan po sa lugar ng Payatas. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At kay Sister Ann Cosme Clemente, at sa kanyang mister na si Brother Rio, dyan po sa lugar ng Qatar. Ang mga magulang po nila, kanilang mga anak, mga kapatid, Lord, salamat din po sa patuloy na kalakasan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan ng kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Robert Cabagnot, Sister Sheila Cabagnot, Lord, I pray na pagpalain mo patuloy ang mga hanap buhay nila at yung mga bagong hanap buhay at negosyo na itatatag po at itinatatag ni Brother Robert Cabagnot. Lord God, I pray na mag-prosper po ang lahat ng ito upang maging blessing po sila sa kanilang family, sa community na kanilang kinabibilangan. Hallelujah. Sa church o ministry na kanilang kinabibilangan at sa mga kapwa niya lingkod o kapwa nila lingkod. Lord, hallelujah, na ginagamit mo sila maging blessing. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Tonyo, healing. Kay Mami Yo and family. Kay Lance Jeus Omali, healing. O, purihin ka Panginoon. Hallelujah. Oh yes Lord. Praise God. Maging kay Sister Rose. Ayan, kay Sister Rose, na aking kapatid, kay Brother Jong, na aking kapatid, Lord, patuloy din po kalakasan, kagalingan, na kanilang mga katawan at buhay, kasiglahan, na kanilang mga katawan at buhay, sa aming mahal na ina, sa lahat ng mga kapatid ko, sa lahat ng mga bayaw ko, at sa lahat po ng aking mga pamangkin. Salamat po Lord sa patuloy na pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, pag-iibigan at pagmamahalan sa pamilya po namin at sa bawat pamilya na nire-representahan ng mga pamilyang ito o mga personalidad na ito na aking binabasa. Maraming salamat din po Lord. Sa buong Payatas chapter, lahat po ng mga elders po namin dyan, lahat ng mga kabataan na aming inaalagaan Lord, patuloy mo silang pagpalain lahat. Hallelujah. Kasama na ang mga taga Iloilo chapter, diyan po sa lugar ng Kalayaan, Holy Spirit, Batasan, Tondo chapter, Leganes, Iloilo chapter, Lagro community, Jesus is Wonderful Ministry, New Life community, diyan po sa lugar ng Maypaho, lahat po sila o Diyos, hallelujah, na nariyan sa mga lugar na kinabanggit. Lahat po ng mga kaklase ko, mga kabatsmates ko, mga kumpare ko at kumare ko, lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, marami pong salamat. Maging sa mga nag-undergo ng discipleship sa pangunguna po ni Sister Jessa, salamat po Lord. Sa mga katuwang ko po sa social media ministry, sa buhay po ni Brother Elmer Paboriques at Sister Nene Pascual. Ganon din po sa lolo at lola ni Sister Nene na si Brother Felix Pascual at Sister Manny Pascual, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, pinagpe-pray ko rin po, Panginoon, lahat ng may birthday, lahat po na nagsa-celebrate ng birthday nila sa buwan ng Disyembre, maging si Sister Remy, Sister Mary at yung kanyang grandson, Sister Elena Dili Nila, Sister Helen Sangil, Sister Dina Reyes and family, at yung mga desire pa ng puso ng mga anak ni Nanay Emmy, yung kanilang kaibigan na meron pong tumor sa ulo,
Sinasama rin po namin siya sa panalangin ito. Patuloy na kagalingan at kalakasan ay sumasa kanya. Lord, ganoon din po bawat pamilyang Pilipino here and abroad. Bawat pamilyang Pilipino here and abroad ay sinasama ko rin po sa panalangin na matanggap po nila ang kahalagahan, O Diyos, ng iyong salita. Higit sa lahat, matanggap ka ng lahat ng bawat pamilyang Pilipino bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po, O Diyos, ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, ang mga gabinete sa administrasyong ito. Dalangin po namin ang pagkakasundo-sundo, Lord God. Pagkakasundo-sundo ng bawat isa, sapagkat ang pagkakasundo-sundo ay benepisyo ng bawat pamilyang Pilipino. Dalangin namin, wisdom, knowledge, love, Lord, ipagkaloob mo sa kanila, fruit and gifts of the Holy Spirit upang yaon lamang angkop at nararapat na mangyari at maganap sa bansang Pilipinas, Lord God, ang tanggapin at maranasan ng bawat pamilyang Pilipino sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang mga kaguluhan sa iba't ibang mga lugar at bansa. Akin po silang lahat na isinasamo sa panalangin. Lahat ang nakakaranas ng disaster, ng calamity, ng chaos, ng gera, Lord, o anumang pagsubok. Ikaw po, O Diyos, ang aming tinatawag na siyang papagitna. Na siyang papagitna sa lahat ng mga negativity ito na nangyayari at nagaganap sa bawat bansa, bawat lahi sa pangalan ni Jesus. At ngayong gabi, kiniklaim na po namin ang 100% victory na ibinigay mo po sa aming lahat. All of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, gifted, accepted, blessed, saved, and most especially all of us are valued and loved by you, God, sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, inaangkin na po namin ang lahat ng tugon, ang lahat ng sagot sa aming mga dasal at panalangin. Mula sa iyong mga salita, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. Mag-subscribe po kayo, mga magulang, mga kapatid. Suportahan po ninyo ang mga bagong in-upload po ni Brother Elmer dyan po sa ating YouTube channel. At again, mag-subscribe po kayo. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At meron po tayong FB page. Mag-follow po kayo. The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At meron po tayong sabayang pananalangin. Kami po sa Jesus is Wonderful, sa New Life, sa pangunguna po ng mga kasamahan kong elders at leaders po, sa buhay ni Sister Lumen, ni Sister G, at ng lahat po ng mga kapatiran, lahat ng mga miyembro, sponsors. Sabay-sabay po kami nagpe-pray tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat. At kung gusto naman po ninyo kaming imbitahan ng mga preachers, hallelujah, dito po sa Jesus is Wonderful at sa New Life, mag-message lang po kayo sa amin. Mag-message po kayo sa akin. We are willing, I am willing na makarating po sa lugar po ninyo, sa church nyo, sa community po ninyo, sa bahay po ninyo para magturo, mangaral ng mga salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, hanggang sa muli, mga magulang, mga kapatid, makita-kita po tayo araw po ng linggo, alas 5 po ng hapon sa programa
ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community. Bye-bye po. Maraming salamat sa inyo pong lahat.